Mula noong labanan kay Dong Huang Taiyi, halos wala nang nakatalo sa akin. Ngayong araw, hindi ako narito para sa dangal ng Tianting, kundi para sa Lan Weijia, upang bawiin ang aming dignidad. Hiram ko na ang kapangyarihan ng Tiandaw. Ngayong araw, kailangan kitang puksain. Karapat-dapat kang ang tawaging isang quasi-saint, ngunit kulang pa rin ang iyong lakas. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo pa rin ako kaya, tawagin mo na ang Sanqing dito. Ang lakas ng Tiandaw ay para sa kapakanan ng lahat ng nilalang. Ang Tiandaw ay dumaan sa maraming pagbabago. Minamahal ng lahat ng nabubuhay sa mundo. Ako, si Huto, ay isinakripisyo ang katawan para sa reinkarnasyon. Handang ialay ang buhay para humiram ng lakas sa langit. Nakikiusap ako sa kalangitan, tulungan mo ako. Hiram ko na ang kapangyarihan ng Tiandaw. Ngayong araw, dito na kita tatapusin. Papatay ng Diyos kung may haarang na Diyos. Papatay ng Buddha kung may haarang na Buddha. Ganoon ba? Humiram ng lakas ng Tiandaw. Tiandaw lang pala. Ang Tiandaw ay hindi pag-aari mo, Huto, at lalong hindi kay Hongjun o Nuwa. Hindi mo mahihiram ang tunay na kapangyarihan. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na tawag sa lakas ng Tiandaw. Ang aking dugo ay handang sumunod sa kasunduan ng Tiandaw. Ngayong araw, susupilin ang mundo ng mga multo at Diyos. Tiandaw, pagkalooban mo ako ng lakas. Ilabas mo ang iyong buong lakas para lumaban, Huto, Huto. Dahil kung hindi, ngayong araw, ikaw ay malulupig din. Hindi, Huto. Ikaw ang lumikha ng reinkarnasyon. Ikaw ang pinakamataas sa Mingjia. Paano mo nagawa? Dahil alam mo na hindi mo kaya ang BNTEO. Bakit hindi ka pa umalis? Ang usaping ito ay sa pagitan ko, ng Tianting, at ng Lingshan. Walang kinalaman ang Mingjia rito. Zhang Yuren. Sino pa ang tatawagin mo? Ang Sanqing ba o si Hongjun? Lao daw, huwag kang masyadong mayabang. Ang lahat sa ilalim ng langit ay nasasakupan ng kuwanan. Wala ka man sa Sanjia, ngunit ang iyong tahanan at templo ay nasa loob ng Sanjia. Bababawiin ng kuwanan ang lupain na iyon. Wala kang karapatang gawin iyan. Ang templo ng BNTEO ay nasa Lingtai Fangquanshan, sa Zayayu Sanqingdong. Sige, pumunta ka. Sige, gusto kong makita ng BNTEO. Kung may lakas ng loob ba ang Tianting? Akala mo ba ay hindi mangangahas ang Aijia? Tanda na ng Aijia ang lokasyon ng iyong templo. Ano? Hanggang sa sandaling ito, ayaw pa rin humingi ng paumanhin ng Tianting. Pakawalan niyo ang aking disipulo, o baka gusto niyo talagang wasakin ng BNTEO ang Tianting. Ang mahiwagang sandata kong ito, kailangan lang iwagayway ng 3 beses. Sa unang pagkakataon, ang 4 na malalaking tarangkahan ng Tianting ay mawawasak. Sa ikalawang pagkakataon, ang Tianqi ay magkakapira-piraso. At sa ikatlong pagkakataon, kasama na ang Ling Xiao Baodian, lahat ng mga gusali sa loob ng Tianting ay tuluyang maglalaho. Naniniwala ka ba? Lao daw, huwag kang masyadong mapagmataas. Hinding-hindi maniniwala ang Quarren na mayroon kang ganoong kalakas na kapangyarihan. Sige, dahil ganyan ang gusto mo, ipakikita sa iyo ng Bandaw kung ano ang tunay na gawa. Ito ay katotohanan. Ayos na. Maaari na kayong bumalik at tingnan. Mabuting diwata. Bumalik ka at tingnan ang Ling Xiao Baodian. Kung ang Nanshanman at ang Yaoqi ay nawasak na, huwag nang pag-usapan ng Jade Emperor. Kahit ang Aijia ay hindi rin makapaniwala. Ito. Nagtagumpay nga siya ng tunay. 3 kumpas lamang ng pamaypay. Nawasak niya ang buong Tianting. Ang body na ninulong ito. Ano ba talaga ang kanyang tunay na pagkatao? Sinasabi mo bang ang 4 na dakilang pintuan ng Quarren, ang Ling Xiao Baodian ng Quarren, ay talagang nawasak na? Opo. Ito, Zhang Yuren. Ano pa ang masasabi mo? Naniniwala ka na ba sa Bandaw? Isang kumpas pa ng pamaypay, ang iyong pantao Yuan, ay mawawasak din ng lubusan. Huwag, pakiusap huwag. Lao daw, inamin ng Tianting, na hindi ka namin kayang tapatan. Ngunit alam mo bang nariyan pa ang Sanqing, at ang Zaifang Ersheng, pati na ang ninunong si Hongjun, at ang dakilang Nuwa. Hindi naniniwala ang Aijia, na kahit ang mga sinaunang dakilang Diyos na ito, ay hindi rin magiging katapat mo. Dahil ganyan, ihatid niyo ang Tianting sa daan. Matagal na rin gustong makaharap ng Bandaw, ang Sanqing at si Hongjun. Lao daw, sumunod ka sa akin. Iyon pala ay ang Chanzhou. Ang Shi'er Jin Xian ay narito. Hindi ko alam kung ito ba ay utos. Mula sa kagalang-galang na Yuan Shi Tianzhen. Ang aming gurong si Yuan Shi Tianzhen ay nahulang may panganib sa Tianting. Kaya inutusan kaming pumarito upang tumulong. Jade Emperor. Ang taong ito ang nagnakaw ng mga banal na gamot ng Tianting. At nanggulo sa Mingjia hanggang sa mabaligtad ang mundo. Tama, siya nga ang taong iyon. Shi'er Jin Xian. Bilang mga dakilang disipulo ng Tianzhen, tiyak na mayroon kayong walang hanggang kapangyarihan. At mga pambihirang mahiwagang sandata. Inaasahan ko kayo, na matutulungan niyo ang Tianting, upang talunin ang taong ito. Kahit si Yuan Shi Tianzhen pa, ay hindi rin katapat ng Bandaw. Ano pa kaya kayong lahat?
Ano ang sinabi mo, matandang iskolar? Ang insultuhan kami ay palalampasin pa namin. Ngunit nang ahas kang bastyusin ang aming guro, si Yuan Shi Tianzhen. Alam mo bang ang kagalang-galang na iyon ay isa sa mga banal na tao? Kung alam ko, ano naman ngayon? Kung manggahas manghimasok ang inyong guro, isasama ko siyang lulupigin. Napakayabang mo. Ang aming gurong si Yuan Shi Tianzhen ay isang matuwid na tao. Mula sa silangan hanggang kanluran ng Kunjo. Mula sa timog ng Pubasyo hanggang hilaga ng Jianliushu. Sa 4 na kontinente na ito. Walang sino man ang nangangahas na hindi igalang ang aking surot. Ang aking surot, noon pa mang panahon ng Wangwang, ay narito na sa mundong ito, at pinagpipitagan ng bilyon-bilyong mga tagayusig. Sino ka ba sa akala mo? Yuan Shi. Kung gayon ay bumalik ka at tanungin siya. Sabihin mo, noong 3 malalaking sakuna ng Wangwang, nasaan siya noon? Noong digmaan ng 12 mangkukulam laban kay Dongwang Taiyi, nasaan siya noon? Hindi kaya nagtago siya dahil sa takot na magpakita. Lao daw, lumuhad kayo, at humingi ng tawad sa aking surot, humingi ng tawad sa Tianting, Lingshan, at Mingjia, at baka mapatawad ka namin sa pagkakataong ito. Paano kung ayaw ko? Hindi. Kung gayon, sa araw na ito, bubugbugin ka namin hanggang sa sumuko ka, hanggang sa lumuhad ka at magmakaawa para sa iyong buhay. Akala ko pa naman ay napakagaling mo. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala kaina sa isang patama lang. Hindi ka man lang karapat dapat pag-aksayahan ng panahon. Hindi maaari, hindi maaari. Ang iyong mahiwagang kagamitan ay hindi magiging katapat ng abang lingkod na ito. Ito lang ba? Nagawa mong sirain ang aking mahiwagang kagamitan. Lao daw, bayaran mo ako agad. Kayong 10, balak nyo bang sumugod ng sabay-sabay? O isa-isa kayong lalapit?